wala nang intro-intro. Ang taong takot magpa-drug test ay nagda-drugs. Siyempre, ba't ka takot magpa-drug test kung hindi ka nagda-drugs? Simple lang. Kaya alam nyo na. Kung sino yung takot magpa-drug test. Sa kabila ng kaliwat ka ng panawagan na magpa-hair follicle drug test ka na siya. Takot na takot magpa-drug test. Meron nga akong kakilala, nagkaroon kami ng random drug test. Hindi na siya ngayon makahindi dahil random nga, hindi niya alam. Na-surprise. Ihi lang yun, sa ihi. Pagka-ihi, positive. Ganun lang kasimple yun. Dahil ang hair follicle drug test, kahit ano pang iinumin mo, kung anong pang patagal ng drugs, ay hindi yan matatanggal sa katawan mo. Matitrace at matitrace na ikay gumagamit. Yung mga simpleng aplikante, hinahanapan ng drug test bago makapasok sa kahit anong klaseng trabaho. In-neuro test, may drug test, kung ano-ano pang test. Pero kapag presidente, basta sikat, mayaman, okay na. Nung manalo, saka nanawagan ng drug test, ayaw na magpa-drug test. Wala nang magagawa. Wala nang magawa tayong mga butante. Yan, ano pala ng mga hirap ng manirahan sa Pilipinas ngayon. Hindi ka na makakalakad sa gabi. Nakakatakot na. Laganap na ang kriminalidad. Yung mga simpleng krimen tulad ng mga panghahablot, pangi-snatch ay nawala lahat yan. Panahon ni Digong. Ngayon, tuwang-tuwa na naman ang mga kriminal. Pag malapit ng eleksyon, napakarami na namang kidnap for ransom. Nagbayad na, pinapatay pa. At ang mga adik ang panahon ni Tatay Digong, kapag may adik, may pusher, may drug lord na napaslang, ay napakaraming nagsasalita, human rights, napakaraming nagsasalita. Pero yung mga biktima ng adik, walang nagsasalitang human rights. Kaya huwag niyong hayaang manalo ang mga senador na ini-endorso ni BBM. Duterte lamang ang iboto natin.
Panalo lahat ng mga senador ni BBM. Good luck, Philippines.